Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Jinggoy. Taong 1988. Catanduanes. May pagkakataon na susubukin ng panahon ang paniniwala at katatagan ng tao. Kabilang narito si Mang Doming. Isang manggagamot, numantong sa punto na wala nang nagtitiwala sa kakayahan. Kung dati, halos walang pahinga dahil sa sabayang pagdatingan ng mga pasyente. Ngunit ngayon ay wala na ni isa. Ang silid tanggapan na dati ay siksikan, ngayon ay puro na lamang bakanting upuan. Dahil dito, unti-unting nawalan ng gana sa tungkulin. Tatay, maliwalas ang panahon, pero yung mukha nyo parang pinagsukluban ng langit. Kung inaalala nyo ang dating buhay, wag ho kayong panghinaan. Darating ang araw, babalik din sila sa inyo. Wika ni Jinggoy. Jinggoy, malabo nang magyari yun. Siguro tapos na ang yugto kung saan kinilala ko ng mga tao bilang manggagamot. Panahon na yata para ibaling ang pansin sa ibang bagay. Igugugol ko na lang ang oras sa pagsasaka para lumago ang pananim natin. Napapabayaan na rin eh. Sa kabila ng sagot ng matanda, mahihimigan ni Jinggoy ang lungkot. Mahal na mahal ng ama ang panggagamot. Nag-aral sa larangan salip na eskwelahan kung saan matututunan ang mga bagay-bagay para maging handa sa hinaharap. Maraming nilabag sa pamilya. Sinuway ang mga magulang. Nagsakripisyo para lang matupad ang hinahangad. Ngayon na biglang nagbago ang takbo ng panahon, nawala ng pag-asa si Mang Doming. Napabuntong hininga si Jinggoy habang tinatanaw ang ama sa sakahan. Busma ng oras sa pagsasaka. Hindi may kakaila na nasabik sa nakasanayan. Kaso wala nang ni isang pasyente ang dumating. Kasabay nito ang panibugho at inggit sa kakilalang manggagamot. Kabaliktaran kay Mang Doming ang nangyari. Dati walang nagtiwala. Ngayon lahat nagkakandara pa para lang magpasuri. Ito rin ang naisip ni Jinggoy, na baka may ginawa ang matanda para maungusan ang ama niya. Pero winaksi. Dahil hindi kaaya-ayang pag-isipan ng masama ang kapwa, pinagpalagay na lamang na nagkataon. Pare, magandang umaga. Grabe, madaling araw pa lang. Marami ng tao sa tahanan ni Mang Mariano. Parang sa tatay mo lang dati. Ewan ko ba, hindi naman sana magaling ang taong yun pero pinipilahan. May pagbabago ba sa panggagamot niya? Parang katulad lang ng dati. Yung bang lalapatan ng dahon ng bahagi may karamdaman, mawawala pagkalipas ng ilang araw. Pero hindi pa rin eh. Wika ni Jomar. Bakit ka ba nagtataka? Magmula nung isang taon, ganyan na ang lagay ng buhay ni Mang Mariano. Siguro sa paglipas ng panahon lalong gumagaling sa larangan. Hamak na mas mahusay naman yung tatay mo. Sa tingin mo ba nagkataon ng lahat ng to? Isipin mo nung si tatay mo pa ang dinarayo ng mga tao, kapansin-pansin ang inggit ni Mang Mariano. Minsan na nga siyang nahuli na ninakaw ang mga gamit eh. At saka, galing din yan sa angkan na mamambabarang. Malay natin, meron siyang ginagawang ritual. Aga pa, pero ang taas na ng lipad ng isipan mo. Mabuti pa samahan mo ako mamaya. Magpapagiling ako ng mais. Marami kaya kakailanganin ko ng tulong. Nga pala, nakuha mo ba yung sulat ni Mang Rafaelo? Sa susunod na buwan, magtataas ng taripa. Sunod-sunod ang pagkasira ng mga bangka niya kaya kailangan ng pondo. Nagtataas na naman ng taripa ang kalbong yan. Baka nakakalimutan niyang sobrang bigay natin Hayok talaga sa pera. Isa pa yung problema Ang dami na nating iniisip, dumadagdag pa. Ikaw ba, magbabayad ka? Ano pa nga ba?
Wala naman tayong bangka eh. Wala rin tayong kakilala sa kabilang isla eh. Si Mang Rafaelo lang ang malakas dun. Kung hindi tayo kakapit sa kanya, wala tayong kikitain. Napakamot na lang ng ulo si Jomar. Pagkatapos ng pag-uusap, naganda ang dalawa para sa pagpapagiling ng bigas. Karga ng balsang pangsaka, si Jinggoy ay humila ng tali ng kalabaw. Samantalang si Jomar ang nasa likod para magbantay. Nang makaramdam ng pagod ay huminto muna. Hindi inasahang sa harapan ng tahanan ni Mang Mariano titigil. Nagkatinginan ang dalawa paglabas ng matanda. Lumaguman ng panggagamot. Napakayabang pa rin ito. Ang dating tanyag na manggagamot, ngayon wala nang kumikilala. Tuluyan ang naging laos. Doming, tignan mo ko. Halos hindi makapagpahinga sa dami ng pasyente. Marami na rin ako naipon dahil malaki magbigay ang mga tao. Lumago ka nga, pero mayabang ka pa rin. Pustahan hindi ka magtatagal sa ganyang kalagayan dahil ginawa mong negosyo ang tungkulin na sana'y libreng ibinabahagi sa nangangailangan. Lasapin mo muna ang kasiyahan ngayon dahil sigurado ako pagdating ng araw, babalik ka sa dati. Napalingon sina Jinggoy at Jomar. Hindi napansin ang pagsunod ni Mang Doming sa kanila. Tumabi para magkaharap ang dalawa. Talaga ba? Kung mangyayari yan, ikaw ang una kong sisisihin. Banta ang pananalita mo, Doming. Malay ko kung may binabala ka sa akin. Isa kang manggagamot na may alam pagdating sa orasyon. Naisip ko lang, baka nagpaplano ka na tumbayin ako. Magmula sa araw na nagka-interes ako sa aral ng kanan, kailanman hindi pumasok sa isip ko na pagtangkaan ang buhay ng iba. Pwera na lang kung kalaban siya. Ikaw ba? Kalaban ka na rin ba? Pinabaliktad mo ang sitwasyon, Doming. Kung sa bagay, kapag wala nang masabi, mag-iisip ng palusot. Hayaan mo, hindi naman ako ang tipo ng tao na magsisimula ng gulo. Kaya pwede na kayong tumuloy sa pupuntahan nyo. Mag-ingat kayo sa daan. Uwi ka namang Mariano. Ngumiti ng nakakaloko. Sabay na nilisan ang lugar. Pero hindi maiwasan ni Jinggoy ang magtanong. Tay, kung mag-usap kayo ni Mang Mariano, parang may alitan na hindi pa nare-resolba. Nag-away ba kayo dati? Hindi naman. Pero otomatikong nag-iinit ang dugo ko kapag nakikita ko ang taong yan. Ganon din naman siya sa akin eh. Hindi ko alam. Dati yata kami magkaaway sa nakaraang buhay namin. Ang tanong dyan, Mang Doming, talaga bang kalaban si Mang Mariano? Kagaya ng tanong mo sa kanya kanina, kasi kung ako lang, masasabi ko kahina-hinala yung kilos ng matanda. Kaso mahirap tukuyin kung ano, pailalim siya kung kumilos. Nagbuntong hininga si Mang Doming. Si Jinggoy naman ay sinita ang kaibigan sa pamamagitan ng tingin. Pagkatapos ibagsak ang mga mais sa gilingan, dumiretso na sa pag-uwi. Habang abala sa paghihimay ng malunggay, napansin ni Jinggoy ang ama. Nakatitig sa kahon na pinaglagyan ng gamit sa panggagamot. Kalaunan, binuksan at pinasadahan ng tingin ng loob. Mabigat ang paghinga. Malungkot ang mga mata. Alam niyang nais itong bumalik sa larangan, kaso nga lang wala nang lumalapit. Pati siya, nahihirapang makita sa ganitong kalagayan si Mang Doming. Tay, ano po ang masarap? Minalunggayan na munggo o tinolang manok na may malunggay? Wika ni Jinggoy. Kaso nga lang wala sa isip ng matanda ang sumagot. Hindi na lang din niya kinulit. Binalikan ng pansin ang pagluluto. Habang abala ay may napansin sa labas. Si Mang Mariano, kumukuha na naman ng sambong sa pananim nila. Dali-dali siyang lumabas para manita.
Kaso sa halip na makinig, patuloy ito sa pamimitas ng dahon. Sa inis si Jinggoy, nilapitan at binato. Tinamaan sa ulo. Mabuti na lamang nakasombrero kaya hindi gaanong dumiin sa balat ang bato. Galit na bumaling sa kanya ang matanda. Para saan pa ang pagtatanim ng mga ito? Hindi na makakagamot ang tatay mo. Huwag mo kong pigilan. Baka hindi kita matansya. Ang lakas niya naman, Manong. Ikaw na nga tong nagnanakaw. Ikaw pa ang galit. Kuy sumbong kaya kita kay Kapitan para makulong ka ng ilang araw. Wala pang nakukulong sa pangunguha ng sambong. Oy Jinggoy, mabuting tao ang kapitan natin. Maiintindihan niya ang pangangailangan ko. Huwag mo rin kalimutan na angatang silbi ko sa lipunan ko ikukumpara sa inyo. Matagal nang walang silbi ang tatay mo, kaya huwag kang umasa na may kakampi ka. Mabuti pa umalis ka na, Mang Mariano. Maiksing tugon ni Jinggoy, pero matalim ang titig sa matanda. Tumawa lang ito. Binali ang malaking sanga ng sambong bago umalis. Huminga ng malalim si Jinggoy. Pilit na pinapakalma ang sarili bago pa mahabol ang matanda at masaktan. Paglingon naman ay natanaw si Mang Doming. Dali-dali siyang lumapit. Huwag niyo na pong alalahanin si Mang Mariano. Wala kasing magawa yan kaya nang iinis. Sana pangiinis lang. Hindi bale na. Ituloy mo na ang ginagawa sa kusina. Gutom na ako. Nang magsalo sa aksidenteng nasipat ang baka sa silong. Yari sa kawayan ang sahig. May siwang ang bawat isa, kaya direktang nakikita ang lupa. Kunot noong tinignan. Nabaling din ang atensyon sa ama nang magsalita ito, hanggang sa tuluyan ng nakalimutan. Lumipas sa mga araw, unti-unting nanghina si Mang Doming. Nung una ay simpleng ubo at sipon. Pero habang tumatagal ay may kasama ng dugo sa bawat pagbahing. Minsan na ring nahirapan sa paggising. Nilapatan ng lunas pero hindi tumalab ang gamot. Mabilis ang kaganapan. Makaraan ang buwan, butot balat na lamang na nakaratay sa banig. Hindi may tago ni Jinggoy ang pag-aalala. Kahit lalaki hindi maiwasang maiyak sa sitwasyon. Ang kakarampot na natutunan sa panggagamot, ginawa para isalba ang kalusugan ng ama. Subalit hindi sasapat. Ilang beses nagtanong kay Mang Doming, pero hanggang pagtingin lamang ito sa kanya. Pagdaan ng mga araw, lalo pang nanghina. Pare, hindi na talaga tama yan eh. May mali na. Malusog si Mang Doming tapos bigla ang bumagsak. Kahina-hina lang bagay na yan. Ang mabuti pa, manmanan natin si Mang Mariano. Sigurado ko may kinalaman siya rito. Pare, pwede bang tigilan mo na ang ganyan? Wala tayong matibay na batayan para sabihin may kinalaman si Mang Mariano sa kalagayan ni tatay. Hindi naman pumapasok sa bahay namin yan. Diyan lang sa labas nangunguha ng sambong. Pare, hindi naman kailangan pumasok pa ng matanda. Malay natin gumagawa siya ng ritual sa kanila. Tapos pinapatamaan ng sumpa ang tatay mo. Walang nakakalam. Kaya nga ang suggestion ko, magbatsyag tayo. Kilala mo ang matandang yun. Hindi tayo pwedeng pumunta sa tahanan niya. Kapag nakita tayo, magugulo na naman. Kaya nga dapat nating matyagan. Kasi kung wala siyang kinalaman sa nangyari kay Mang Doming, makikita yon sa kilos niya. Hindi man aminin sa salita, siguradong mauhuli natin sa galaw. Napabuntong hininga si Jinggoy. Ayaw na sanang palaki ng nangyari, pero napagtanto ang sinabi ng kaibigan. Pinunta nila ang tahanan ni Mang Mariano. Kagaya ng nakasanayan ay maraming tao, kung sino-sino ang nagpapagamot. Hindi maiwasang magtaka dahil kahit anong sabihin nito, tumatango lang ang mga pasyente na parabang nilapatan ng orasyon para mapasunod. Gayunpaman hindi muna nangialam
Patuloy lang sa pagmamasid. Kaso lingid sa kalaman, nahuli pala ng matanda. Oh, anong ginagawa nyo rito? Sa hula ko, mangungumbinsi kayo na pagalingin si Domeng. Huwag na kayong umasa. Masyado siyang masama para bigyan ng lunas. Magdusa na lamang siya. Aba, sira ulo to ah. Uy Mariano, para sa kaalaman mo, kahit ikaw ang kahuli-huli ang manggagamot sa mundo, hindi ka maiingi ng tulong. Tignan mo nga yung sarili mo. Masyadong mayabang. Ang totoo, nilapatan ng orasyon ng mga pasyente upang mapasunod kung ano man ang sasabihin. Tignan mo sila. Parang minamanipula mo. Wika ni Jomar na ikinagulat ng manggagamot. Maging si Jinggoy ay hindi makapaniwala. Sa sinabi nito, napansin ang reaksyon ng matanda. Tinitigan nito ng mabuti ni Jinggoy. Inaral ang bawat kilos. Napalunok. Napaiwas ng tingin. Bagyang nanginig ang mga kamay. Indikasyon ng pagkahuli sa akto. Natahimik kaya Manong. Siguro nga tama si Jomar. May ginawa ka para magkaganyan ng mga tao. Ang totoo, hindi naman sila magpapagamot eh. Pero ikaw tong gumawa ng kasamaan para lumapit sila. Ganyan po ba kayo kahayok? Nagdududa na tuloy ako kung gamot ba ang binibigay mo o karagdagang sakit. Marami pa akong gagawin. Kung mamarapatin nyo, pwede na kayong umalis. Bago pa ako tuluyang mabwisit at may sipang. May sipang bigyan din ng sakit, tapos papatayin, tama ba? Tinitigan sila ng masama ng matanda at saka nagmamadaling tumalikod. Sabi ko naman sa'yo eh, yang si Mang Mariano, may kabalbalang ginagawa. Ngayon na nakita natin ang reaksyon niya, sa susunod na balik natin, masisigurong siya mismo ang kakanta ng sariling kasamaan. Pagbalik ng tahanan, napansin ni Jinggoy ang ginawa ng ama. Nakaupo ito sa higaan, nakarap sa nakabukas sa bintana. May bitbit na libreta at merong nakasinding kandila. Sa paanan ay merong lagayan, may asin at meron ding abo. Kunot noong nagmasid dahil ang mga gamit ay pangunahing sandata ni Mang Domeng sa araw na aktibo sa larangan. Ritual sa asin at abo ang kasangga sa panggagamot. Naisip na lamang na baka ito na mismo ang gumagamot sa sarili. Hinayaan niya lamang ito pero makaraan ang ilang sandali. Napansing kumalabog ang kwarto. Laking gulat nang makitang nakahandusay na lamang ito. Mulat ang mga mata pero wala ng buhay. Nanginginig na nayugyog ang balikat. Nagbabaka sakaling magising pero huli na ang lahat. Sa pagkawala ng ama, hindi maiwasang balikan sa isipan ang huling tagpo. Nagriritual ito pero sa halip na gumaling ay binawian ng buhay. Sa gulo ng isipan, naikonsidera ang hinuwa ni Jomar sa nangyari. Balikan natin si Mang Mariano. Hindi nalalayong may kinalaman siya eh. Sa lahat ng kakilala ni Mang Domeng, ang matandang yun lang yung may rason eh para gantihan sa ibang pamamaraan. Malay natin kung anong ginagawa niya. O sige, puntahan natin ang matandang yun. Kapag napatanayan natin ang kasalanan niya, ako na mismo ang tatapos sa buhay niya. Walang oras na sinayang. Kagad pinuntahan ng tahanan ng manggagamot. Gulat ang bumungad dahil maging ito ay nakaratay na rin sa banig. Nanghihina, katulad ng mga panahon ng pagdurusa ni Mang Domeng. Teka, baka naman umaarte ka lang Mang Mariano. Hindi mo kami madadaan sa ganyan. Bumangon ka. Huwag mo kaming dramahan. Sandali lang Jomar. Hindi yata umaarte ang matanda. Tignan mo, ganyan din ang kalagayan ni tatay nung araw. Mang Mariano, ano po ba nangyayari sa inyo? Inaamin ko, may pagkakasala ko sa mga pasyente. Nilapatan ko ng orasyon para bumalik dito.
Hindi ko inasahan na ang isa sa mga yon ay marunong ng pangontra ng sumpa. Hindi lang pangontra ang ginawa. Pinatamaan ako ng tigalpo. Iba't ibang orasyon. Ito ang karma ko. Kilala mo pala yung salitang karma. Akala ko kasi hindi. Ang sama mo kasing tao. Kawawa ka naman pala, Mang Mariano. Pero gusto ko magtapat ka sa akin. May kinalaman ka ba sa pagkamatay ni tatay? Alam kong nagdududa kayo sa akin pero aaminin ko. Wala akong ginawa. Wala akong kasalanan at wala akong kinalaman sa pagdurusa ni Domeng. Nagulat din ako nung malaman ko na ang mahusay na manggagamot ay nagkasakit. Kung sinabi mo ang kalagayan ko ngayon ay katulad ng sa tatay mo, hindi mo ba naisip na baka posibleng ginawaran din ako ng orasyon dahilan para matulak sa kamatayan? Nagkatinginan si Jinggoy at Jomar. Napaisip sa sinabi ng manggagamot. Ipagpalagay na natin na ganun nga. Pero sino naman ang gagawa sa inyan? Hindi ko alam kung lumapit ba ang tatay mo sa batang yon. Pero subukan nyo lang. Hanapin nyo ang binatang kulay puti ang kanang mata. Medyo maputi din ang buhok. Palagi siyang may dalang bayong. Nilalagyan ng asin at abo. Mag-ingat kayo dahil maalam siya sa dasal at orasyon. Ako nga namang gagamot na isahan. Kayo pa kaya? Paano namin masisiguro na tama ang impormasyong binigay mo? Pagkakataon ko na ito para makaganti sa taong yon. Papalampasin ko pa ba? Mabuti pang bilisan niyo ang paghahanap bago siya makawala. Hindi man buo ang tiwala. Sinubukan pa rin ang impormasyong ibinigay ni Mang Mariano. Pinuntahan ang sinabing lugar. Nahanap nila kagad dahil kilala ang binata sa pisikal na kaanyuan. Yung tahimik na isa lang yung mata. Doon sa dulo. Bakit nyo ba hinahanap? Wika ng tambay. Meron lang kaming itatanong sa kanya. Pwede ba namin siya makausap ng ganitong oras? Tanganing tapat kaya oo pwede yan. Ganitong oras na sa bahay yan mag-isa. Sa hapon at sa gabi doon naglalakwat siya. Parang ang aswang kasi kahit dating gabi naglalakad pa. Puntaan nyo na lang. Manong, kung hindi naman kalabisan, baka pwedeng samahan nyo kami. O sige, pero kapag nagalit yun umalis tayo kagad. Iba yun kapag nasagad nakakatakot. Sinundan nila ang daanang binaybay ni Marco. Nakarating sa isang kubo sa dulo ng talahiban. Kagad umalis si Marco. Naintriga sina Jinggoy at Jomar kung anong klase ng tao ang makakarap nila. Hindi nagtagal. Lumabas ang isang binata. Hindi nalalayo ang edad sa kanila. Puti ang kanang mata. May bitbit na tungkod. Nakakunot ang noo. Palipat-lipat ang tingin sa kanilang dalawa. Nagulat si Jinggoy nang makilala siya nito. Kilala ko ang hugis ng mukha mo. Anak ka ba ni Mang Domeng? Yung mahusay na manggagamot nung araw. Matagal ko na siyang hindi nakikita. Kumusta siya? Teka, kilala mo si tatay? Paano nangyari yun? Siya ang unang manggagamot na una kong nilapitan para ipatingin ang aking mata. Kaso, hindi na ito madadaan sa anumang gamutan. Siya ang bukod tangi na nagpakita sa akin ng malasakit. Alam niya ang kalagayan ko at sa lugar na ito ay madalas daanan ng iba't ibang uri ng nilalang. Kaya para makalaban ako kahit papano, tinuruan niya ako ng mga pamamaraan. Ang pangalan ko ay Joaquin, kung hindi niyo na itatanong. Sa sinabi ni Joaquin, nagkagulo ang isipan ni Jinggoy at Jomar. Parehong napakamot sa ulo. Naisip na baka pinagkaisahan sila ni Mang Mariano. Sabi ko na nga ba mali ang magtiwala sa matandang yun Nautakan tayo ng Mang Mariano. Mang Mariano, ito ba yung matandang manggagamot? Yung inaamag dati pero kalaunan ay dinumog. Bakit? Anong ginawa niya sa inyo?
Siya ang nagsabi sa amin na hanapin ka. Kakamatay lang ni Mang Doming mula sa hindi matukoy na kalagayan. Pati si Mang Mariano nasa bingit na ng kamatayan. Ang sabi niya, kinontra mo ang ginawa niya sa mga pasyente tapos sinamahan mo ng tigalpo at iba pang mga sumpa. Dahilan para magdusa siya ngayon. Ubod ng samang budi ng taong yun. Naintriga ako sa usapan na isa siyang mahusay. Lumapit ako sa pagbabakasakali na may balik ang paningin ng kanang mata ko. Kaso nalaman ko niloloko niya mga tao. Teka, ang sabi mo patay na si Mang Doming. Paano nangyari yun? Hindi namin alam. Basta isang araw nang hina na lang siya. Natagpuan namin wala ng buhay. Ikaw ba? Meron ka bang ideya sa ganitong kaganapan? Pinag-usapan nila ang sintomas na dinanas ni Mang Doming. Detalyadong sinalaysay ni Jinggoy. Pagkatapos, nagsabi rin ito tungkol sa pamamaraan na may kinalaman sa asin at abo. Umuwi sila kasama ito. Sinuri ng binata ang buong tahanan. Pagdating sa silong doon nalaman ang dahilan. Binungkal ang partikular na bahagi kung saan may bakas ng hukay. Nakuha mula roon ang supot, asin, abo, tuping-tuping papel na pinagsulatan ng iba't ibang uri ng kataga. Hindi ko alam ang eksaktong katawagan sa pamamarang ito. Pero ang layon ay patayin ng taong patutungkulan. Hindi nakapagtataka kung bakit kamatay ng kinhantungan ni Mang Doming. Mahirap kontrahin ng ganito. Kung hindi taong may galit ang gumawa, posibleng sinadya. Sino naman ang hahanapin nating tao? Naku, isa-isayin natin yung mga kakilala ni Mang Doming. Matatagalan tayo niyan. May nakaligtaan akong tanong. Bakit nga ba nawala ng pasyente si Mang Doming? Pagkatapos nun, anong ginawa niya? Muling nag-usap ang tatlo tungkol dito. Isinalaysay ni Jinggoy ang katungkulan ni Mang Doming. Isa-isang inintindi ni Joaquin hanggang sa nakabuo ng ideya. Nagkatinginan si Jinggoy at Jomar. Sigurado ka ba dyan? Baka mamaya mali ang hinuha mo. Alam nyo, sa totoo lang, napapagod na ako sa nangyari. Kaya kung may babanggitin kayong tao, sana yun na. Oo nga pare, at saka, sinabi ni Mang Mariano, wala siyang kinalaman sa nangyari kay tatay. Nilinaw niya sa amin ang bagay na yun. Naniwala naman kayo. Hindi dahil sinabi niya paniniwalaan na. Kilala niyo ang tao. Marami siyang kabulastugan na alam. Malalaman natin kung siya ba ang naglagay ng mga ito. Makikita ako sa reaksyon niya. Pagdating sa tahanan ni Mang Mariano, doble na ang paghihirap. Hindi na kaya pang bumangon sa hinigaan. Nagulat ito nang makita si Joaquin. Natuwa pa sa pag-aakalang dinala sa kanya. Hirap mang magsalita, sinubukan pa rin. Mabuti, nahuli nyo yan. Sa wakas makakaganti na ako. Hindi ba dapat ikaw ang gantihan dahil sa ginawa mo? Pinakita rito ang nakabaong kasangkapan sa silong ng bahay ni Jinggoy. Mahahalata dito ang pagkailang. Pinipilit maganap ng sagot para linisin ang pangalan. Dahil dito, walang pagdadalawang isip na lumapit si Jinggoy. Ang sunod na napansin, ang paulit-ulit na pagsuntok. Inawat ni Jomar bago mapatay ang matanda. Pinipigilan ko ang sarili ko dahil mali ang magbintang sa kapwa. Walang yaka, Mang Mariano. Kapwa manggagamat mo si tatay, pero pinili mong lamangan at patayin. Halang ang kaluluwa mo. Ano pang palusot ang sasabihin mo, tanda? Ito ang pinakamalaking pagkakamali na nagawa mo. Pinahanap mo pa ako sa kanila. Akala mo siguro, madali ako mapapatay. Bumalik sa'yo mismo ang ginawa mo, tanda. Ikaw ngayon ang magbabayad. Pinikit ni Joaquin ng mga mata. Nagbanggit ng kung anong mga salita.
Ilang sandali pa, unti-unting napadaing si Mang Mariano. Nagwawala ito na para bang lalabas na ang kaluluwa sa sariling katawan. Hindi nagtagal, humandusay ito sa lupa. Wala ng buhay. Tulalang nakatitig si Jinggoy at Jomar. Hindi inasahan na aabot sa ganito. Dahil lang napag-usapan, aalamin lamang kung may kinalaman ba ang matanda o wala. Pasensya na kung masyado kung padalos-dalos. Ganito rin naman ang dapat gawin sa taong may kasalanan, hindi ba? Halina kayo, may dapat pa tayong alamin. Pagbalik ng tahanan, ginawa uli ni Joaquin ang ritual ng abo at asin. Sa pagkakataong ito, sa harapan ng higaan ng yumaong si Mang Doming, isinama ang kapirasong tela ng damit na huling sinuot ng namayapa. Mahaba ang prosesong gagawin. Kailangang ulit-ulitin sa mga susunod na araw. Hindi ko alam kung anong pakay mo. Pero para saan ba yan? Wala na si tatay, kaya ano pang silbi ng ritual? Dito natin malalaman kung ano pa ang kinamatay ni Mang Doming. Oo, bahagi si Mang Mariano ng pagdurusa niya. Pero may iba pang senyales na siyang matinding dahilan ng pagkamatay. Anong ibig mong sabihin? Mabuting tao naman si tatay para sabihin mong marami siyang kaaway. Itigil mo na ito. Nakapagpahinga na siya sa kabilang buhay. O sige, ititigil ko pero tatapusin ko ang ritual. Napalunok ng laway si Jinggoy sa sagot ni Joaquin. Makikita ang determinasyon. Nahihiya tuloy siya sa sarili dahil mas nagmukha pa itong anak kaysa sa kanya. Gayunpaman, tahimik niya itong pinanood. Lumipas sa mga araw, ito na ang huling ritual. Unti-unting naging kulay pula ang asin. Ang abo ay tinangay ng hangin. Nagtaka si Jinggoy sa emosyong pinapakita ni Joaquin. Bakit? Anong meron? Ano bang ibig sabihin yan? Napagod siya sa bigat ng kalooban. Palaging iniisip na gustong bumalik sa larangan. Nawala ng pag-asa. Unti-unting natunaw ang interes sa panggagamot. Pinagdudahan ng sarili. Piniling magpakamatay. Ang sinabi mong ritual na ginawa niya bago siya mamatay, ginawa niya yon para tapusin ang buhay. Nawala ng balanse si Jinggoy. Kusang bumagsak ang sarili matapos marinig ang sinabi ni Joaquin. Hindi siya nakapagsalita. Bumalik sa alaala ang mga sandaling naghihirap ang ama. Aminado siyang nalulungkot ito. Pero lingid sa kaalaman, nilamon ng kalungkutan at ang malala pa. Piniling tapusin ang buhay kaysa lumaban. Kilala ko siya bilang malakas na tao eh. Pero hindi ko alam na sa likod pala nun, mahina na ang kalooban. Masyado niyang minahal ang larangan sa panggagamot at sa sandaling nawala ng tiwala ang mga tao, nawalan na rin ng saysay ang buhay niya. Tuluyang napaupo sa tabi si Jinggoy. Katulad ni Joaquin, hindi makapaniwala na sinukuan ng yumao ang sarili. Lumaki siyang nakatingala rito. Subalit sa isang iglap, nawala ng saysay ang buhay ng manggagamot. Hindi na magawa ang nais na tungkulin. Tumulong sa kapwa gamit ang binigay na biyaya sa kanya. Malungkot man ang kaganapan, nagpasya si Jinggoy na ipagpatuloy ang sinimula ng tatay. Nagpaturo ng proseso kay Joaquin kung paanong gagamitin ang abo at asin bilang pagpapagaling sa mga taong nangangailangan. Magmula ng araw na yon, inilaan ni Jinggoy ang kanyang buhay upang ipagpatuloy ang kagustuhan ng ama. Tumulong sa kapwa gamit ng lihim na karunungan. Bagong kwento pa rin ang kasunod mga kabayan. Ito ay tungkol sa gambala ng Tiktik kontra albularyo. Simulan na ang storya. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan
na itago na lang natin sa pangalang Leia. Walang eksaktong taon. Caloocan. Si Leia ay 8 buwan ng buntis. Lumipat siya sa isang apartment sa ikatlong palapag ng isang lumang gusali sa lungsod ng Caloocan. Inakala na makakatulong ang paglayo sa dating tinitirahan upang makapagpahinga at makaiwas sa stress. Kaso nga lang mula nung lumipat sa apartment, may ibang presensya sa paligid. Tahimik ang gusali, maraming bakanting unit. Matagal bago merong nakasalubong sa pasilyo. Tanging ang matandang janitor na si Mang Erning lamang ang madalas na nakikita tuwing umaga. Nung una ay normal ang lahat. Ngunit nang magsimulang pumasok ang gabi, may naririnig na kakaibang tunog mula sa kisame ng kwarto. Parang humahagibis na pakpak. Mabilis at paulit-ulit. Hindi ito pinansin nung una. Inisip na baka daga o ibon lang. Kaso nga lang habang lumilipas ang mga gabi, lalo itong lumalakas. Ano ba yun? Parang may gustong pumasok ah. Sinubukan na takpan ng unan ang tenga. Ngunit kahit anong gawin, ang tunog ay parang dumarating mula sa loob mismo ng kanyang ulo. Sa kanyang pag-idlip, nagising sa tunog ng mahina, ngunit sunod-sunod na kaluskos. Sino yan? Walang sagot. Tahimik ang buong lugar. Ngunit ilang segundo ang lumipas, muling narinig ang tunog. Mas malapit. Mas mabilis. Tumayo si Leia. Ininda ang bigat ng kanyang tiyan. Sinilip ang kisame. Walang nakita. Ngunit sa gilid ng paningin, parang may dumaan sa bintana. Isang anino na mabilis na lumilipad. Kinabukasan, lumapit siya kay Mang Erning habang ito'y nagwawalis sa harapan ng gusali. Mang Erning, may itatanong lang po ako. May mga ibon ba dito? O hindi kaya pusa na pumapasok sa kisame? Kung pusa lang yan, di sana narinig mo kalmot. Ibon, sa kisame, ganitong oras. Kasi po may tunog sa kisame tuwing gabi. Parang pagaspas ng pakpak. Tumigil sa pagwawalis si Mang Erning. Napatingin ito kay Leia. Tapos sa kanyang mga mata. Yung dinadala mo, ilang buwan na? 8 na po. Ayusin mo ang sara ng bintana. Mag-iwan ka ng liwanag kapag matutulog ka na. Bakit po? Basta. Eto, kunin mo. Maglagay ka ng apog at asin. Sundin mo na lang kahit hindi ka naniniwala. Hindi na nagsalita si Mang Erning. Tumuloy sa kanyang trabaho. Naiwan si Leia na may kaba sa dibdib. Hindi may paliwanag, pero ang pagkatitig ng matanda sa tiyan nagbibigay ng kilabot sa kanya. Kinagabihan sinarado ang mga bintana. Nilagay ang mga binigay ni Mang Erning, katulad ng bili ng matanda, kahit pakiramdam niya ay kahangalan. 2:00 ng madaling araw ay nagising siya. Muling narinig ang pagaspas ng pakpak. Hindi na ito katulad ng dati. Mas malakas, mas mabigat, na para bang gusto nang pumasok. Paglingon niya, napansin na bahagyang nakabukas ang bintana sa tapat ng kama. Teka, hindi ko to iniwang bukas ah. Tinignan niya ang kisame. Doon ito nakita. Sa gilid ng kisame nakadikit sa dingding, isang nilalang na may manipis na balat. Mahaba ang mga kuko. Dilat ang mga mata. Dahan-dahang lumalapit sa kanya.
Hindi makasigaw, hindi makagalaw, na parang nawala ang lakas sa katawan. Kaso nga lang bago tuluyang makalapit ang nilalang, isinaboy niya ang binigay ni Mang Erning, ang apog na may asin. Tumalsik ang nilalang pabalik sa kisame, naglaho sa isang iglap. Napahandusay si Leia sa sahig, nanginginig, hawak-hawak ang tiyan. Ano bang klaseng nilalang yun? Magdamag na hindi nakatulog si Leia. Kahit nakapikit ay gising pa rin ang diwa. Mulat sa bawat tunog ng gabi, sa bawat ihip ng hangin, sa bawat alingaw-ngaw ng kahoy sa kisame, ang imaheng nakita niya ay hindi maalis sa isipan. Ang nilalang na parang hindi mula sa mundong ito. Manipis ang balat, butot balat ang katawan, at ang mga mata. Wala ng laman kung hindi puti, pero puno ng gutom. Kinabukasan, sinubukan niyang magpakalma. Uminom ng gatas at nagpatugtog ng musika. Sinubukang tawagan ng asawa, ngunit hindi nito sinasagot ang tawag. Si Andre ay isang seaman, nasa barko. Minsan lang magkasignal, tuwing hating gabi lamang. Kahit gustong sabihin ang nangyayari, hindi alam kung paano ipapaliwanag. Pumunta siya sa palengke sa ibaba ng gusali upang bumili ng karagdagang pangontra, bawang, asin at kandila. Pagbalik ay nakasalubong si Mang Erning na tila matagal na siyang inaantay sa harapan ng gate. Nakita mo na ano? Hindi ko alam kung anong nakita ko pero hindi po tao yun. Hindi nga tao. Hindi rin hayop. Isang tiktik. Akala ko gawa-gawa lang yung mga yan. Ganon din ang akala ng marami. Hanggang sa sila na mismo ang nabiktima. Tila tumigil ang hangin. Parang biglang lumamig ang paligid. Napansin na may kakaibang marka si Mang Erning sa leeg. Isang luma at kupas na hiwa na tila matagal nang naghilom. Kayo po ba? Dati na kayong inatake? Noon hindi ako kinuha. Pero ang asawa ko, hindi ko na nakita. Natahimik si Leia. Hindi na nagtanong pa. May pangingilabot na dumaan sa katawan. Hindi lang dahil sa nilalang, kung hindi sa takot na baka mabiktima rin. Pagbalik sa unit, kagad inilibot ang asin sa paligid. Nilagyan ng bawang ang bintana, sa ilalim ng kama at itaas ng pintuan. Nagsindi ng kandila, katulad ng bilin ni Mang Erning na natili pa rin sa kanyang tabi ang apog. Ngunit kahit anong pag-iingat, muling dumating ang gabi. Mas malamig, mas tahimik, at tila mas mabigat ang hangin. Napansin na may parang amoy na bulok na dugo sa paligid. Hindi matingkad, pero sapat upang tumindig ang mga balahibo. Humiga at pilit na pinikit ang mga mata. Inilapit ang kamay sa tiyan na patuloy na gumagalaw. Ang kanyang anak, tila nagiging balisa sa loob ng kanyang sinapupunan. Anak, kalma lang ha. Huwag kang matakot. Sa katahimikan na yun, bigla muling sumiklab ang tunog mula sa kisame. Mas malakas, mas mabilis. Parang maraming pakpak na kumakampay. Kasunod nito ang kaluskos ng kuko sa kahoy. Palapit ng palapit sa ibabaw ng kama. Bumangon at mabilis na kinuha ang kandila. Itinapat ang liwanag sa bawat sulok. Walang lumilitaw ngunit naroon ang tunog. Ang pagaspas, ang lagitik, ang mga yabag ng isang nilalang na parabang napakaraming paa. At sa hindi inaasahang sandali, unti-unting gumagalaw ang kisame.
Para bang may bagay na dumudungaw sa maliit na butas sa gitna ng kahoy. Isang mata na purong puti. Lumalabas. Tumititig. Umalis ka! Umalis ka dito! Kinuha ang asin. Inihagis pa itaas. Kasabay ng pagsaboy nito, ang matinis na sigaw mula sa kisame. Kagad nang lumisan ang nilalang. Nawala ang tunog. Hindi siya panatag dahil alam na babalik ito. Hindi to titigil hanggat hindi nakukuha ang gusto. Kinabukasan hindi na napigil ni Leia ang kaba. Pakiramdam ay hindi na sapat ang bawang, asin, kandila. Kailangan maintindihan kung ano ang nilalang na kinakaharap at kung paano ito mapipigilan. Kaya napagpa siya na bumaba at magpunta sa barangay. Doon sa isang sulok ng lumang aklatan, may mga nakatagong dokumento tungkol sa kasaysayan ng gusaling tinitirhan. Habang binubuklat niya ang mga lumang aklat, mapa at mga tala, may isang luma at kupas na artikulo na kumuha ng pansin. Isang kasulatan sa lumang payagan. Pagkawala ng mga buntis sa barangay Maligaya. Sa ilalim nito, may larawan na kulay itim at puti. Ang eksaktong gusali na tinitirahan niya ngayon. Ayon sa nakasulat, mahigit 40 taon na ang nakalipas. 3 buntis ang sunod-sunod na nawala mula sa 3 palapag. Wala ni isang bakas. Walang tugo. Walang ebidensya. Sa gilid ng pahina, may isang bahagi kung saan nakapanayam ang dating may-ari ng gusali. Ayon sa kanya, may mga naririnig silang tunog ng matalim na pakpak sa gabi. May mga alingasngas na nagmumula sa kisame. Dahil sa sunod-sunod na insidente, isinarado pansamantala ang buong palapag. Nanlalamig si Leia habang binabasa ang bawat linya. Hindi ito kwento o pamahiin lamang. Totoong may mga taong nawawala. Totoong may koneksyon sa lugar na iyon. Hindi lang pala ako'y nakakaranas nito. Nanginginig na binalik ang impormasyon sa kabinet. Lumabas ng aklatan. Umupo sa sementadong bangko sa labas. Pinipilit mag-isip. Isa siyang normal na tao na walang alam sa mahika at walang kapangyarihan. Isang buntis na babae lamang na gustong iligtas ang anak. Pagkawi, dumiretso sa unit. Siniguradong mas maayos ang pagkakasara ng bintana. Pinako ang mga tabing. Nilagyan ng asin at apog ang buong kwarto. Naglagay ng bawang hindi lamang sa sulok, kundi maging sa loob ng drawer at sa ilalim ng kama. Sa pagkakataong ito, ayaw na niyang makaligtaan ang kahit isang detalye. Bago isara ang pintuan, nakita niya si Mang Erning. Mang Erning, totoo po ba yung nabasa ko? May mga buntis na nawala sa gusaling ito? Hindi lahat ng kwento ay sinusulat sa libro. Pero totoo yon. Ako mismo ang nandito sa lugar nung huling gabi na may nawala. Paano po nila kinuha? Wala kaming narinig eh. Pero sa kisame palagi nagsisimula. Gabi. Palaging gabi. Akala mo panaginip lang. Pero pagsapit ng umaga, wala na yung babae. Napalunok si Leia. Gustong lumikas. Gustong umalis sa lugar. Kaso nga lang saan pupunta? Walang malapit na kamag-anak sa lungsod at bawal bumiyahe ng malayo ayon sa doktor. Mang Erning, kung kayo po yung nasa kalagayan ko, ano pong gagawin nyo? Hindi ako lalaban, pero hindi rin ako magpapakain. Kung sakaling dumating ulihan, huwag mong ihiwalay sa katawan mo ang apog, ang asin, o kahit yung mga bawang na binili mo gamitin mo na rin. Sige na Iha, magpahinga ka na.
Huwag kang mag-alala, nandito naman din ako eh. Hindi kita papabayaan. Nang lumalim ang gabi, dumilim ang langit. Nang mas mabilis kaysa karaniwan, bumuhos ang ulan. Kasabay ng malalakas sa kulog, kumikidlat. Sandaling nawalan ng mga ilaw. Nagmamadaling nagsindi ng kandila si Leia. Isinuot ang kwintas na habak. Isa ito sa ibinigay sa kanya ni Mang Erning. Dahan-dahan itong naupo sa kama. Hawak-hawak ang maliit na kutsilyo. Naroon na rin ang lahat ng pangontra. Hindi pa tuluyang nakapikit nang muling narinig ang pamilyar na tunog. Ang pagaspas ng pakpak. Unti-unting gumagapang ang tunog mula sa kisame patungong pader. Naririnig na ang pagkalmot sa buong lugar. Ang liwanag ng kandila ay unti-unting nawawala. Napaigpit ang hawak ni Leia sa kutsilyo. Hindi na tumingin at gumalaw. Ilang sandali pa ang lumipas. Isang anino ang nakita sa bintana. Mabilis ang pagkilos nito. Hindi na nakatiis si Leia. Kagad siyang tumayo sa higaan. Dinala ang apog. Walang pagdadalawang isip na isinaboy sa bintana. Sa isang iglap nawala ang lahat ng tunog. Maging ang bata sa sinapupunan ay kumalma. Hindi ako papayag. Hindi mo makukuha yung anak ko. Simula ng gabing yun, hindi na nagkaroon ng payapang tulog si Leia. Tuwing papalapit ang hating gabi, tila tumitigil ang oras. Ang mga aninong nasa pader ay parabang gumagalaw. Ang kandila, paminsan ay kusang namamatay. Ang hangin ay tila humahaplos sa kanyang batok. Malamig, may dalang babala. Lumipas pa ang ilang araw walang atake. Walang tunog, na parabang umalis na ang nilalang. Ngunit sa loob ni Leia, alam niyang nagmamasid lamang ito. Nag-aantay ng tamang pagkakataon sa sandaling mawalan siya ng depensa. Gabi-gabi ay kinakausap niya ang anak sa sinapupunan. Kinikwentuhan. Pinapakiramdaman ang bawat galaw, ang bawat sipa. Sa kabila ng takot, pilit niyang pinaparamdam ang pagmamahal. Sa kabila ng lahat, ligtas ang kanyang anak hanggat kaya niyang lumaban. Anak, konti na lang ha. Antayin natin si tatay. Kailangan pa kita. Isang umaga muling dumalaw si Mang Erning. May dala itong isang kahon na may mga tuyong halamang gamot. Pulang tela. Maliliit na garapon na merong langis. Ilagay mo sa pintuan, sa ilalim ng kama, sa bintana. Huwag ka na magtanong, gawin mo na lang. Salamat po, pero bakit niyo po ako tinutulungan? Ikaw lang ang nakatira dito. Lahat ng narito sa lugar ay umalis na. Mag-isa ka na lang. Napalingon si Leia. Totoo. Wala na siyang nakakasalubong sa hallway. Kahit ang ingay ng mga kapitbahay ay tuluyang nawala. Tanging ang unit na lamang ang may ilaw sa gabi. Nakakandado ito. Hindi na siya bumababa. Lahat ng kailangan niya ay pinapatid na lamang. Si Mang Erning ang nagdadala sa kanya. Nakatutok ang kanyang atensyon sa pag-aayos ng proteksyon sa kwarto. Lahat ng binigay ni Mang Erning, ginamit na ni Leia. Isang gabi, dumating ang ulan. Malakas. May kasamang hangin na tila humahawi sa buong gusali. Nawala ang kuryente. Ang kandila ay namatay. May kasamang pag-ungol ang hangin. Isang impit na tinig. Kagaya ng tinig ng hayop na nasasaktan o natutuwa. Muling narinig ang pagaspas. Pero ngayon ay mas marami na. Naririnig niya ang bawat pagkalmot sa buong lugar. Hindi siya makagalaw. Niyakap ang sarili habang pilit na pinapalakas ang kalooban.
Ang mga yapak ay tumutunog, parang mga kuko kung saan-saan. Umalis kayo! Hindi niyo makukuha yung anak ko! Inilabas ang kutsilyo. Isa lang ang laman ng isipan. Huwag mawala ng ulirat. Dahil kapag nakatulog, kapag bumigay ang isipan, doon sila papasok. Muli ang bintana ay bumukas. Isang itim na kamay ang dumungaw. Mahaba ang kuko. Itim ang balat. May kasamang amoy ng dugo. Dumaan ito sa siwang. Marahan. Parang hindi alintana ang mga pangontra. Tumalsik ang kandila. Napatayo si Leia. Hawak-hawak nito ang kutsilyo. Tuluyan niyang nakita ang itsura ng nilalang. Mukha lang itong tao, pero purong itim ang balat. May pakpak. Lumalapit ito ng dahan-dahan sa kanya. Tinitigan si Leia. Muling gumalaw ang kanyang anak sa loob ng sinapupunan. Isang malakas na sipa na parang tumutol sa pagkilos ng halimaw. Hindi tumitigil ang nilalang. Ngunit biglang bumukas ang pintuan. Dumating si Mang Erning. May hawak itong sulo. Amoy ng pinagsamang insenso, dahon ng sambong at langis. Huwag mong gagalawin ng babae! Napatras ang nilalang. Sa lakas ng usok at liwanag, napilitang umatras, dahan-dahang umalis, papunta sa bintana. Napayak si Leia hindi sa takot, kung hindi sa pagod. Sa lahat ng kanyang tiniis, ngayong gabi ang pinakamatindi. Akala ko po, mamamatay na ako eh. Hindi pa. Ang sabi ko naman sa'yo, nandito rin ako para protektahan ka. Dinala ni Mang Erning si Leia sa kabilang palapag, kung saan naroon pa ang isang lumang unit na dating gamit ng mga madre nung araw. Doon muna siya pansamantalang maninirahan habang hinahanda ang paglabas ng bata. Ngunit kahit na malayo sa dating kwarto, alam ni Leia na hindi pa rin siya ligtas. Dahil kung ang tiktik, nasundan siya sa gusaling ito, ano pa kaya ang kayang gawin ng nilalang kung tuluyan siyang nanghina? Ang unit sa ikalawang palapag ay may ibang amoy. Hindi katulad sa itaas. May halimuyak na mga halamang gamot, lumang kahoy, at parabang naroon ang presensya ng mga taong matagal nang nawala. Ayon kay Mang Erning, ito ang dating silid ng mga madre nung panahon ng Kastila, ginawang taguan ng mga buntis nung panahon na maraming nawawala. Tahimik si Leia habang inililipat ang ilang gamit. Wala siyang naiuwi mula sa itaas kung hindi ang kanyang damit, ilang bote ng tubig at mga personal na bagay. Mas makapalang dingding ng kwarto, mas matibay ang sahig. At higit sa lahat, wala itong kisame na pwedeng pasukan. Konkreto ang bubong, diretso ang semento. Doon siya pansamantalang namalagi. Sa unang 2 gabi tahimik ang lahat. Walang kaluskos, walang tunog. Para bang bumalik ang katahimikan. Ngunit hindi tuluyang nawala ang kaba. Sapagkat alam ni Leia, ang katahimikan ay kadalasang nauuna bago ang unos. Nagsimula siyang managinip. Sa bawat gabi siya'y nakapikit. Tila naroon pa rin sa dating kwarto. Parang lumalakad sa pasilyo ng sariling alaala. Naroon siya. Naroon ang nilalang. Hindi to tumatakbo. Hindi sumusugod. Tinitignan lang siya na parabang nag-aantay. Ang mga mata, kahit walang itim, alam niyang masama ang hangarin. Ika-4 na gabi, muling bumisita si Mang Erning. May dala itong lumang peraso ng papel, galing sa isang lumang aklat na nasunog na. Basahin mo. Lahat ng nilalang ay hayop.
Ang ilan, marunong mag-intay. Sa papel ay nakasulat ang mga salita. Hindi to Tagalog, hindi Bisaya at hindi rin Latin. Ngunit may salin. Ang tiktik ay hindi lang basta nilalang. Isa itong anyo ng kagutuman, sa laman, sa buhay at liwanag. Hahanapin ito ang mahina, ang nag-iisa at ang hindi naniniwala. Natigilan si Leia. Hindi siya mahina, hindi rin siya nag-iisa. At higit sa lahat, kahit natatakot siya, hindi niya hahayaan na mamatay ang anak. Kung ganun, bakit ako pa yung tinutugis niya? Dahil sa panganay mong anak, pinakamasarapang laman na yan para sa mga aswag. Hindi ikaw ang gusto niya, Leia, kung hindi ang bata sa sinapupunan. Napahawak si Leia sa kanyang tiyan. Bigla siyang nakaramdam ng bahagyang kirot, kasabay ng paggalaw ng sanggol. Parang naramdaman ng bata ang sinabi ng matanda. Dumating ay ka-6 na gabi. Sa labas bumuhos ang ulan. Napalibutan ng kulog ang paligid. Muling nawala ng kuryente ang gusali. Sa silid, tanging liwanag ng kandila ang nagsisilbing tagapagbantay. Habang nakaiga si Leia, isang tunog ang gumising sa kanya. Hindi na ito pakpak, kundi tinig. Hindi man maintindihan ang sinasabi nito. Habang tumatagal, tila may bakas itong bumabaon sa kanyang balat. Bawat pag-ulit ng tunog ay parang palihim na hinihila ang kanyang ulirat, ang kanyang lakas, ang kanyang paniniwala. Ramdam ni Leia ang kanyang tuhod ay nanghihina. Ang mga daliri ay nanlalamig. Ang kanyang anak sa sinapupunan, paulit-ulit na gumagalaw na para bang takot na takot. Tumayo siya, nanginginig. Kinuha ang isang dakot ng asin at apog. Inihagis ito sa gilid ng pader kung saan nang gagaling ang tunog. Doon niya nakita ang unti-unting paglabas ng manipis na lamat. Parang may matulis na kuko. Inuukit ito mula sa kabila. Kagad siyang kumilos. Pilit niyang isinandal ang aparador sa pader. Kahit halos hindi na siya makalakad. Hindi alintana ang bigat ng tiyan. Hindi ininda ang pulikat ng binti. Nilalabanan niya ang takot ng katawan para lang maitukod ang huling hadlang sa pagitan niya at ng kung anumang nilalang na naroon. Ilang sandali pa tumigil na ang boses. Ngunit ang katahimikan ay hindi matatahimik. Sa halip, sinundan ito ng pagkaluskos sa loob ng aparador mismo na para bang may gumagapang na anino sa sulok ng silid. Paikot, pataas. Inikot ni Leia ang katawan. Hawak pa rin ang kandila. Hawak pa rin ang asin sa isa niyang kamay. Huminga siya ng malalim. Isinandal ang likod sa pader. Hindi siya pwedeng umatras. Naroon ang aparador. Naroon ang lamat. Biglang sumiklab ang ilaw ng kandila para bang tinamaan ng hangin mula sa loob ng lupa. At sa kisame kahit sementado, may aninong gumagalaw. Pabilog, papalapit, tumitibok kasabay ng tibok ng kanyang puso. Isang tunog ng matulis na kuko na tumama sa ilalim ng kama. Mabilis, pasulpot-sulpot. Mula sa likod ng aparador, lumitaw ang itim na daliri. Huwag kang lalapit sa akin! Ibinuhos niya ang natitirang apog. Napasigaw ang nilalang. Isang angil na parang sinisilaban. Kasunod nito, unti-unting umurong. Ang mga anino sa kisame ay huminto. Ang mga anino at tinig ay unti-unting nawawala. Tanging tunog ng ulan na lamang ang naiwan sa gabi. Naupo si Leia sa sahig. Basang-basa ng pawis. Hindi dahil sa init kung hindi sa takot. Tinignan niya ang aparador.
ang lamat sa pader at ang sanggol na patuloy na gumagalaw sa kanyang tiyan. Niyakap ang sarili, walang luhang lumalabas. Sa halip katahimikan, isang uri ng panata sa sarili. Hindi siya titigil hanggat buhay pa. Sa labas lumamig ang gabi. Dahan-dahang bumalik ang hangin sa pagiging natural. Pumusyaw ang ulan, tumigil ang kulog. Sa wakas ay napapikit na, hindi para matulog, kundi para huminga. At sa unang pagkakataon sa ilang araw, ang kanyang anak ay kumalma sa sinapupunan. Nagising si Leia bandang 7:00 ng umaga. Ang araw ay tila mas maliwanag kaysa dati. Ang liwanag na pumapasok sa bintana ay hindi na kulay abo, kundi para bang ginto. May sinag ng kapayapaan. Alam niyang isa lang itong pagitan, isang panandaliang paghinto bago muling bumalik ang gabi. Habang iniinit niya ang tubig para sa almusal, muling dumating si Mang Erning. Kumatok at may dalang supot ng tinapay, gatas at isang maliit na kahoy na may ukit. O ito, dagdag mo sa mga pangontra. Mas mabuti nang mas marami para hindi pumalya. Maraming salamat po, Mang Erning ha. Hindi ko po alam kung paano pa ako makakatagal. Gusto ko lang po matapos to. Malapit na. Ang tanong, handa ka na bang dumating ang kapanganakan mo? Napatingin si Leia sa kanyang tiyan. Malapit ng manganak. Ilang linggo na lamang. Ngunit alam niyang hindi lang katawan niya ang kailangang ihanda, kundi ang buong pagkatao. Makalipas ang 3 araw, nagsimulang sumakit ang tiyan ni Leia. Una ay mahina lang, parang pulikat. Pero habang tumatagal ay palakas ng palakas. Ramdam niya na paparating na ang araw ng panganganak. Sinubukan niyang humingi ng tulong sa barangay, kaso nga lang walang nakuha. Maging si Mang Erning, hindi niya makita. Mabigat na ang langit, maging ang hangin, na para bang may dalang masamang balita. Lumipas ang hapon, pagsapit ng 7:00 ng gabi. Halos hindi na makalakad si Leia. Ang sakit ay sunod-sunod na. Para bang may humihila sa loob ng kanyang tiyan. Alam niyang kailangan niyang manganak, pero wala siyang kasama. Napilitan siyang gumapang papunta sa mesa kung saan naroon ang emergency kit at kandila. Inilatag niya ang mga gamit sa sahig, malinis na tubig, tuwalya, maging ang malilinis na aparatos. Sinarado ang pintuan, inilagay ang mga pangontra sa kama. Ang bawang ay nasa ilalim ng kanyang unan. Nagsindi siya ng 4 na kandila, isa sa bawat sulok ng silid. Pagkatapos ay humiga siya, hinihingal at umiiyak. Walang makasama, walang tumutulong. Ngunit alam niyang kailangan itong gawin para sa anak. Anak, 2 lang tayo ah. Huwag kang bibitaw. Habang humihinga ng malalim at naghahanda, muling dumating ang malamig na ihip ng hangin. Isa-isa muling namatay ang mga kandila at sa kisame, parang may naglalakad. Sa bintana ay may dumungaw na anino. Mahaba ang kuko, maputla, merong pakpak. Gutom ang mga mata. Nandito na ang tiktik. Hindi na ito katulad noon. Hindi na si Leia ang takot. Ngayon kahit hirap siya sa sakit, kahit halos mawalan ng malay, buo ang kalooban ni Leia. Inantay ang pagdating ng nilalang. Muling bumukas ang bintana. Pumasok ang tiktik. Gumagapang, papalapit sa kanya. Nagintay pa ng ilang sandali si Leia. Nang makakuha ng sapat na tiyempo, buong puwersang isinaboy ang apog sa mukha ng nilalang. Napaangil ito ng malakas. Kitang-kita kung paanong umusok ang muka.
Dali-dali niyang nilisan ang lugar. Saktong pag-alis ng nilalang, nag-umpisang lumabas ang bata. Si Leia ay sumisigaw. Pawis na pawis. Nanginginig. Sa bawat pag-iri, umiikot ang paligid. Nawala ang lahat ng sakit na nararamdaman nang marinig ang iyak ng kanyang anak. Napaluha si Leia. Hinawakan niya ito at pinunasan ng tuwalya. Niyakap ng maigpit. Ilang sandali pa ang lumipas ay dumating si Mang Erning. Laking gulat nang makita si Leia na hawak ang sanggol. Ligtas ka. Nakaligtas kayong dalawa. Dinala siya sa ospital. Ligtas ang bata. Walang sakit. Si Leia ay nanghina, ngunit unti-unting lumalakas. Nang mga sumunod na araw, hindi na muli pang nagpakita ang tiktik. Wala nang narinig na pagaspas. Wala nang kahit anong boses. Tahimik na ang gabi. Si Leia, isang simpleng babae, isang ina, isang perpektong halimbawa na gagawin lahat ng isang magulang upang mailigtas ang kanyang anak. Nasa toxic environment ka ba? Yung tipong lahat ng tao ikaw yung pinag-iinitan, lahat ng tao mainit yung ulo sa'yo, yung partner mo, kapamilya mo, jowa mo, o yung mga katrabaho, lalong-lalo na yung boss mo. Eto kabayan, subukan mo. Kaluban, de pampaamo. Pampaamo sa tao, pampaamo sa negosyo, pampaamo sa pagkakataon. Kung ikaw yung tipo ng tao na nasa toxic environment, maraming taong galit sa'yo kahit wala kang ginagawa, subukan mo tong kaluban. JD, paano uubra yung kaluban mula sa Lika Merchandise? Simple lang daw ang gagawin mga kabayan. Dalin mo lang tong kaluban, ganun lang kasimple. May kasama yung gabay po ng tela pouch. Lagay mo sa loob ng pouch mo. Lock, lagay mo sa bulsa mo, lagay mo sa bag mo, let it work. Etong kaluban din pala mga kabayan, hindi yan simpleng lalagyan lang. May mga sangkap yan sa loob, galing pa to sa Negros. Gawa ng Antengeros del Negros ang kaluban. May mga pangkalikasang sangkap siya na nasa loob kabayan, kaya siya nagiging pampaamo. Isang sangkap lang yung sasabihin ko, yung bahay ng alitapta. Bukod doon, marami pang nasa loob mga kabayan. Pwede nyo i-check pagdating sa inyo ng kaluban. Actually, bagay din to kabayan sa mga taong nasa sales or palagi merong kausap para mabilis kayo makapagpalagayan ng loob ng taong kausap mo. So kung sawa ka na sa mga taong palagi na lang galit sa'yo, toxic environment, gusto mong mabago, pwede mong subukan tong Kaluban de Pampaamo. I-search mo lang yung shop ng Lika Merchandise.